May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Yan, so magandang hapon po sa bawat isa. Parang ano po, parang inaantok pa po kaya. Pakisabi nga, magandang hapon. Yan, so kalabitin niyo muna yung matabi niyo. Gising muna kasi siesta tayo ngayon eh. Gising na gising. So, ayan po, mabalik po tayo sa review po natin. So, makakapakinig tayo ulit ng mga paalala. Ibig sabihin, yung mga napag-aralan natin dati, so yung mga sa katabi mo, papaalala natin tayo. So, yung mga dati po natin pinag-usapan, pinag-aralan, ngayon po ay papaalala sa atin para po magkaroon tayo ng reminder na, ay, tinuro para sa akin, kung tayo pa rin ako, pinag-usap ako ng Panginoon. Amen? So, dito po, sa akin po, dinisplay po siya. Ayan. Sino po, sigurado bagong-bago pa to. Isushare ko lang po sa inyo yung Dark of Prayer 2023. Magsabi po ng amin ang lahat ng nakabasa at nakasunod ng magazine na yun. The Art of Prayer, ito po yung 2023, may kita naman yung para matandaan nyo po, maribol sa atin yung mga memories. Sabi mo nga sa katabi mo, may memories ka ng 2023. Close pa kayo noon. Diba? So, para mag-isip po kayo. So, bago pa to, first pa lang, kasi 2025 pa lang tayo. Pero, ako po, tanda ko yan, kasi yung time na magkakamp na yan, manganganak ako. Pero, active pa rin kami online, saka sa magazine. 2023. So, dito po pinag-aralan natin. Ready na po kayo? Okay. Mabilisan lang naman po, kasala lang talaga. Kasi para marami po tayong ma-recall at marami tayong makuwang anointing. So dito po, sabi niya dito, kung natatandaan nyo sa Dark Prayer natin, ang una po natin pinag-aralan sa part na yun is, bakit kailangan manalangin? Kung may natatandaan nyo po or may nakaka-recall sa inyo, sigurado naman yung iba. Kasi may mga tao po tinatawag na may photographic memory. Pero pakisabi sa katabi mo, hindi ito yun. Kasi for sure, makakalimutin ka. Yung iba, pag isang kita pa lang, kabisado na agad. So tayo mga taga-rema, bihirang-bihira sa atin. Kaya tayo maraming review para at least maganda, napapaalala. So dito po sinabi niya, bakit kailangan manalangin? Meron po author dito na si John Wesley. Kung natatandaan yung name niya, nagsabi po siya dun sa book na yun, sabi niya, bakit parang nalilimitahan natin ang Diyos sa ating buhay panalangin, parang wala siyang magagawa, malibang may humiling sa Kanya. So, itong author na to, meron siyang parang question sa buhay niya na bakit ganun? Hindi ba pwedeng ang Diyos kumilos sa sarili niyang paraan? Yung parang tayo po, kung gusto nating ulam ay spam, magbukas ka. Kung gusto mong humanap ng pagkain sa rep, magbukas ka. Pero dito ang sabi niya, parang ang Diyos nakatali siya or wala siyang control unless na may humiling sa Kanya. Nakukuha niyo po? So, kaya nagtatanong siya, sabi niya, kaya pala, ang tanong niya, bakit kailangang manalangin? Kasi ang sabi po rito, sa realidad at legal na usapan, yun ang totoo. Hindi maaaring pumasok ang Diyos at gawin ang Kanyang gusto maliban na may humiling o may manalangin. Nagigets niyo po? So, ibig sabihin, sa bawat isa sa atin, hindi talaga malaya ang Diyos na makakilos unless manalangin tayo. Ngayon may tanong yung iba na bakit ganun? Diyos siya, di ba? Pwede niyang gawin lahat. Hindi po ba natin naging tanong yun? Yun po yung tanong ni John Wesley. At ang sabi po dito, dahil nakasangla ang mundo kay Satanas at siya ang Diyos ng mundong ito. So, alam nating lahat, sa una pa lang, na ang mundo ay hindi pag-aari ng Diyos. May kumikilos na ibang Diyos dito. Bakit? Kanya to siya ang lumikha. So, babalik tayo dun sa unang-una, hindi naman na natin topic, na nagkasala si Adan at Eva. Pero nandun yan sa magazine na ang sabi niya, ganun ang nangyari, nakasangla sa kanya. Kaya ang sabi niya dito, maliban na may humingi sa Diyos, makakakilos siya. Pakisabi nga sa katabi, kaya pala kailangan mo laging humingi. Kaya kailangan natin laging manalangin para mapakilos natin ang Panginoon. Amen? At
Dito po sa next, sabi niya, may iba't ibang uri ng panalangin. Sa Rema po, lagi natin itong naririnig. Ang title nga natin dito ay 10 Kinds of Prayer. Dito po sa magazine na to, binasa pala yun. Dito pala natin kinuha yun. Ang nakalagay doon is various kind of prayer. So, iba't ibang uri. Sa atin kasi meron tayong parang nakatapik yan sa atin, 10 kinds of prayer. Pero dito po natin nakita, sabi ko, baka dito nakuha ni Pastor Boy itong 10 kinds of prayer. Pero dito, nung binalikan ko nga, sabi ko, 8 lang siya. May nadagdag na, di ba? So, ang ganda po dito, sabi niya, yung various kinds of prayer na to is, sabi niya, weapon natin sa iba't ibang paraan ng buhay na sitwasyon, meron pala tayong, alam niyo po yun, na kapag ka maghihiwa ka ng sibuyas, hindi mo dapat gamitin yung sandok. Hindi dapat sansi, hindi dapat tinidor. May certain talaga na tama na para mahiwa mo siya ng maayos. At dito po, sinabi niya dito, sa Good Speed version, gamitin ng lahat ng uri ng panalangin sa bawat oportunidad, manalangin sa Espiritu. So meron pong regalo ang Diyos sa bawat isa sa atin na may iba't ibang uri. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang isa ang panalangin. At tayo pong nandito ngayon sa Believers Camp, dapat pinag-aaralan natin to. Kasi alam niyo po, sabi ko nga nung binigyan nga kami ng magre-review kami, talagang mariremind ka na, oo nga no, kailan ko ba huling ginamit yung prayer of faith ko? Kailan ko ba huling ginamit yung commitment prayer ko? Kailan ba ako nakipag-agree? Kailan ba ginamit yung agreement ng prayer? At dito po sinasabi niya, maraming Kristiyano na hindi nasasagot ang panalangin kasi mali ang panalangin. Amen? At dito po, talagang binrod niya po yung part ng, sabi niya po dito, madalas po tayong nagkakamali dahil hindi natin nagagamit ng tama ang ating panalangin. An example niya po, ang palaro na gumagamit ng bola ay may iba't ibang rules. Ang rules sa basketball ay iba sa rules ng soccer. So sa basketball, sinushoot ang bola. Sa soccer, sinisipa. Pastora, gusto ko kasi yung bola, sinisiko. May iba't ibang paraan siya. Ngayon, ito lang po yung inano niya, sabi niya rito, sa prayer of faith, hindi ginagamit ang, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ginagamit ang kung kalooban ng Diyos. Para malinaw po, no? Kasi lahat tayo, pumunta tayo dito para mag-faith. Ngayon, magkaroon tayo ng parang screening or yung parang evaluation sa sarili ko na, oo nga, no? Sister, magkakamp ka kung kalooban ng Diyos. Hindi, sabi niya, kapag nag-prayer or faith ka, gusto mong manalangin, gusto mong ilaban yung faith mo, sabi po rito, paano yun? Kailangan, alam mo ang salita ng Diyos. Kasi ang prayer of faith, sabi niya po rito, ay ginagamit niya para, ginagamit ito ng isang taong alam niya ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya gagamit ng kung kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, parang hindi ka sigurado na kalooban pa ba ito ng Diyos. Pag nag-faith ka, alamin mo muna, kalooban ba ito ng Diyos? Bago mo siya hingiin. At alam niyo nga po, ang dami na nating beses na pinag-aralan dito. Sabi ko nga po, nung mga before tayo mag-camp, na-remind nga ako, sabi ko nga, di ba ang mga pinag-faith natin, bagay na nahahawakan, may bigat, di ba? Ayan yung mga, walang sariling kalooban. Hindi yung parang frustrated ka, faith ka ng faith, si Jungkook, Lord, pinagpe-faith ko to. May kalooban yan, hindi mo pwedeng ipag-faith yan. Hindi pwedeng dun mo gamitin yung prayer or faith. Papasok tayo dun sa mamaya sa baba. Kasi sabi niya, alamin mo, sabi niya, gusto ng Diyos, pagalingin ka, pag-faith mo kasi kalooban niya, nasa salita niya. Paano malalaman kung nasa na kalooban ng Diyos? Nasa salita. Gusto ko tong bagay na to. Pag-faith mo, kasi i-check mo dun sa salita ng Diyos na kalooban to ng Diyos. Kung hindi kalooban, wag nating hingiin. Amen po. Kasi ang sabi niya po rito, maraming nagkakamali dahil hindi tama ang panalangin. At ang sabi niya po rito, hindi po, ulitin ko po, hindi po ginagamit kung kalooban ng Diyos. Saan po ito ginagamit? Sabi niya po rito, ang prayer of consecration ay panalangin ng pagtatalaga ng ating buhay upang magamit ng Diyos. Sabi niya rito, ginagamit ito kung pupunta sa ibang lugar at gagawin ang anumang bagay sa panalangin ito, isinasama ang kung kalooban mo, Panginoon. At nakuwan po natin,
Ginagamit po ang kung kalooban mo, Panginoon, sa bagay na magdidesisyon ka na. Mag-a-abroad ako, mag-aasawa ako, mag-aaral ako sa ganitong lugar, mag-a-apply ako sa ganitong trabaho. Kailangan mo ng pagtatanong sa Diyos na, Lord, kalooban mo ba to? Doon siya ginagamit. Hindi yung magpe-faith tayo, sabi niya, Lord, kung kalooban mo, bigay mo sa akin. Alam niyo po ang sabi ng author nito, doon pa lang sa panalangin mo, hindi na agad masasagot yun. Amen? So, maganda po na mapag-aralan natin. Mabilis lang po, no? Sabi niya, prayer of faith, prayer of consecration. Number 3, prayer of commitment. Number 4, prayer of worship. Tingnan niyo po, ang dami ng klase ng prayer. Prayer of agreement, prayer in the Spirit, united prayer, in intercessory prayer. So dito po ako matapos. Ito pong part ng intercessory prayer, pinag-aralan po natin to. At ang rema po ay tinawag sa ganitong bagay. Ano po ang ibig sabihin ng intercessory? Sabi niya po dito, man's need for an intercessor. Ibig sabihin, ang pangangailangan ng tao para sa isang tagapamagitan. Ang bawat isa po sa atin ay hindi na born again kung walang taong nanalangin o namagitan sa atin sa Diyos. Hindi tayo, ligaw tayo lahat kung walang tao na nagtalaga ng buhay na para ipanalangin tayo. Yun po yung lagi sa ating sinasabi, na maaaring nandun pa tayo sa malayong buhay, magulong buhay, pero may nanalangin sa atin lahat. At ngayon, in return, ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon, sabi niya rito, tayo namang nakakilala sa Diyos ay naging tagapamagitan din. Amen po? At dito po sa isang chapter na to, sa chapter 4, na sinabi niya, si Jesus ang ating tagapamagitan. At ang Espiritu ang tumutulong sa atin para sa intercession na to. Alam niyo po, may tinatawag po tayong, sabihin niyo nga po, travail. At itong travail po na to, alam po ito sa Rema. Dito po sa magazine, binanggit niya po yung travail sa mas mababaw po yung Tagalog na maiintindihan. Ang tawag po nila dito ay hibik o groanings. At dito po sinasabi niya, katulad ito ng isang babaeng nanganganak. So naririnig na natin yan paulit-ulit. Pero sabi nga po dito, bakit ang mga simbahan ay laging kulang ang member? Ito po yung sinabi sa magazine na maaaring isang dahilan kung bakit ang simbahan ay hindi nagkakaroon ng miyembro kasi walang nanganganak sa loob ng simbahan. Amen? Kaya ang bawat isa po sa atin, kailangan nating mag-commit sa Panginoon once na naramdaman natin ang pagkatawag ng groaning na to o tong travail na to, ang sabi po dito, ibigay natin yung oras natin sa Diyos. I-close ko po, meron pong kwento dito, si Kenneth Hagin, nung time na siya ay pumasyal dun sa isang kasamahan nila para siya ay magtuturo. Pero ang nangyari, habang nag-uusap sila, actually, nire-ready yung pagkain sa mga nakakatanda po. Nire-ready na yung pagkain at okay na, natawagin na sila para umupo sa lamesa, kaso nakaramdam siya ng hibik. Ibig sabihin, yung may pakiramdam dun sa loob niya na parang may kailangan akong ipanganak, may kailangan akong ipagtrabil. Alam niyo po ang sabi ni Kenneth Hagin, pinatigil ang lahat ng kainan at nanalangin sila. Amen? At ano po nangyari? So, tinawag niya yung mga kasamahan niya. Sa totoo lang po, sabi nga rito, nauunawaan ng mga kasamahan niya yung nangyayari kay Kenneth Hagin. Kaya nakibuhat sila. Yung bigatin ay naipasa-pasa. At ang nangyari po, nanalangin si Kenneth Hagin, sabi nga po, di ba, tayo pag nagtatrabail tayo, hindi naman natin alam kung sino yung pinagtatrabail natin. Tama? Hindi natin alam kung specifically. Pero that time, sabi ni Kenneth Hagin, hindi ko alam kung sino ang pinagtatrabail ko. Pero nung oras na yan, binigyan ako ng vision ng Diyos na nakita ko kung sino yung taong pinapanalangin ko. Magsabi ng amen sa lahat ng nakakatanda ng kwento. Ba, konti lang Nasaan na po yung magazine nyo? Di ang nangyari, sabi niya, nakita niya sa vision niya na may isang matanda na ang edad niya ay nasa 70 plus. Sabi niya, yung isang paa nito nasa hukay na. At yung kaliwa, papunta na din sa hukay. So, padalawa na, papunta na doon. Alam niyo, umiyak siya sa Panginoon, itinrabail niya, iginrow niya, talagang ipinanganak niya sa Lord. Hindi siya tumigil nung hindi niya pa naririnig o nakukuha o nararamdaman yung tinatawag na, sino po nakakatanda?
note of victory. Sabi niya po rito, hindi siya tumigil. Pero nung naramdaman niya na, kasi ang travail po ay hindi iniimbento. Hindi yan pwedeng imbentohin, hindi siya pwedeng parang kusa mo lang. Kasi ang sabi rito, yung Holy Spirit ang magbibigay sa atin at magtutulong sa atin. At alam niyo po, sabi niya rito, nung naramdaman niya yung note of victory, tapos na. Friday night, nanalangin siya, kasama yung mga kasamahan niya. At alam niyo, after mag-pray, kinuwento niya na ito ang nakita ko. Nung linggo na po, nagkwento yung mga kasamahan niya, sabi niya, Brother Hagin, yung pinanalangin mo nung Friday at yung nakita mo sa vision, nangyari siya ngayong linggo. At no after service, nilapitan siya nung matanda, sabi niya, Brother, sabi niya, nakakilala ako ngayon sa Panginoon. Pinanganak ako na tumanda ako ng ganito na ang sabi ng magulang ko, walang impyerno. Pero ngayong araw na to, kinausap ako ng Diyos na ang isang paa ko ay nasa hukay na papuntang impyerno at yung isa nadudulas na rin papunta doon. Amin po. Sinuko nung matanda na to yung buhay niya sa Diyos at nakakilala siya. 70 years old, pataas na yan, matanda na. Bilang na ang buhay niya. At alam niyo po, ang sabi po dito, marami nagsasabi, naligtas siya nung linggo, pero hindi. Naligtas siya nung Biyernes pa lang na naipanganak siya sa panalangin. Amen? Kaya ang bawat isa po sa atin, marami po tayong trabaho talaga sa Panginoon. Merong mga ilalagay ang Diyos sa atin na panalangin na dapat nating ipagtrabail na ito, dapat nating ipanganak mga sitwasyon sa buhay natin na kung walang mamamagitan at walang taong mag-i-intercede, didiretso siya sa hukay. Amen? Last po, si Lola Greer, sa nakakakilala, siya po yung sikat na kinukwento lagi sa atin, na sa simbahan nila, lagi siya nagpe-pray sa gilid. At lagi siyang nagtatrabail, oras and dagir, trabail ng trabail. Alam nyo, kada linggo, dumadagdag ang miyembro, kada linggo, napupuno ang simbahan. Nagpalit ng pastor. At ang sabi ng bagong pastor, hindi na pwedeng sistema na ganyan, maupo ka na, Lola. Wala nang nagtatrabail, wala nang nananalangin, wala nang nag-i-intercede. Pagbalik ni Kenneth Hagin, after 3 years sa simbahan na yun, 10 na lang ang miyembro. Amen? At sa Rema po, tayo po ay tinawag na taga-intercede. Sabi mo nga sa katabi mo, intercessor ka. Kaya nga, dapat ang tongues natin talagang may diin, hindi ka bubuyog. Kapag nandun tayo sa simbahan, ang panalangin natin, kailangan lagi tayong may ipapanganak. Amen? At nandun yung bigatin, yung pagtuwang natin sa simbahan, na kasama tayo ng Panginoon sa mundo na ito, na may kailangan tayong ipanalangin. Amen po? So, nawa tayo po ay may natutunan. God bless po sa bawat isa sa atin. Tinatawagan ko po si Pastora Iyam. Praise the Lord po. Kalabitin mo yung katabi mo. Tanungin mo, andyan ka pa ba? Tignan mo, baka nananaginip na. Amen po. Kasi, yung time na ito, yung iba, laban na laban eh. Ibang pakikipaglaban, hindi po prayer ang pinaglalaban. Ayan, nilalabanan mo na kailangan makinig ako. Ayan, kailangan makinig kasi sayang ang 2,400. Amen. Bukas second, na po ng day ng camp. Anyway po, nag-enjoy po tayo sa camp? Amen. Okay, so dito po, tayo po ay nagre-review. Ang church po ay kagaya po ng isang eskwelahan. Dapat po, pag tayo ay nagsimba, ikaw ay makinig, dapat po tayong matuto, kasi after po nitong ating pakikinig, may exam. Ang exam po sa atin na daraanan po natin ay literal. At kung hindi ka nakinig, hindi po tayo natuto, katulad nito, nagno-notes po dapat tayo. May Bible tayo, ito po yung textbook natin. Kasi pagdating po ng pagsubok ng buhay, hindi pa ngayon, maaring bukas, mamaya, next year, kakailanganin mo yung napakinggan mo ngayon. Amen po? Anong pangalan po ng church natin? Ayun, Rema Evangelistic Church,
International. Ang salita pong rema ay Greek word, ang ibig sabihin po ay naging buhay sa iyo ang salita ng Diyos. Dapat magrema po sa atin yung sinasabi ng Panginoon. And kagaya po nito, yung sinishare po ni Pastora Abby yung last year ay about po sa prayer. Ang share ko po ay yung nandyan na po ba? Ang isa po sa pinakamatagal, kasi yan po yung first believers camp po natin. First believers camp po yan sa Batangas, Lemery. At ang ating pong topic, ang pinag-usapan po doon, ang tinuro po sa atin ng Panginoon through our Pastor Boy ay ang the just shall live by faith. Nakalagay po yan sa aklat po ng Hebreo sa chapter 10, sa verse 38. Ang sabi po doon sa Tagalog, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ang sabi po noong time po na yan, ang iyong ipaglalaban ay ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po noong time po na yan, ang tinuro sa atin ng ating Panginoon, sabi niya, the just shall live by faith. May mga tao pong nabubuhay na ang pamamaraan po nila ay kagaya ng isang karnal. Kapag kailangan mo ng pera, kailangan mangutang. At yung pinaka-worst ay yung mga nagnanakaw. Pero tayo po bilang isang, sabi nga, Kristiyano, the righteous, ay kailangan, sabi niya, mabuhay, the just shall live by faith. Manampalataya ka, mabuhay ka ayon sa pananampalataya. Okay, ano po yung pananampalataya na natin? Walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Amen. So ganito po, bago po tayo hihingi sa ating Panginoon or magpe-pray, ay ang sabi po doon, ay kailangan po maghanap ka muna ng katibayan na ang iyong pong ipapanalangin ay kalooban ng Diyos. Kasi ayon po dyan, sa 1 John chapter 5, sa verse 14 po, ang tanging panalangin, maganda, nagsusulat tayo, no? Ang tanging panalangin na sinasagot po ng Panginoon ay yaon lamang kalooban ng Diyos. Okay, ang tanging panalangin na sinasagot po lamang ng Panginoon ay yaon lamang kalooban ng Diyos. At ang isa po na po dito, sinimulan sa atin ng Panginoon ay yung dalawang bagay. Ang isa po, nakalooban ng Diyos, malinaw na kalooban ng Diyos, sure na sure. Sabi nga po, sure. Parang yung mic, sure. Di ba po, ang ganda ng boses mo pag nagsalita ka dito. Sure, malinaw. Okay, so dito po, sure, sigurado ka na sasagutin ng Panginoon ay ang kagalingan. Ang alawa po ay ang kasaganahan. Inangat na po tayo ng Panginoon. 20:05 po itinuro sa atin sa Rema ang the just shall live by faith. At ang mga taga-Rema po, tayo ay natututo na. Natututo na po na lumakad, mabuhay sa pananampalataya. Ang layo na po ng narating natin. Sa loob ng 20 years, ang dating 500 pesos na comfy, ngayon ay 2,400 na. Palakpakan po natin ang bawat isa. Hindi po ba kayo masaya? Palakpakan mo yung katabi mo. Bakit po? Kasi ipinaglaban mo yung 2,400 na kalooban ng Diyos na nandito ka na mag-camp. Kalooban ng Diyos na tayo po ay sumagana, kalooban ng Diyos na tayo po ay gumaling, walang karamdaman. Ayun po. So sabi po diyan sa tinuro po sa atin, the just shall live by faith. 1 John chapter 5, sulat nyo na lang po. Verse 14, ang iba sigurado alam niya na, ang tanging pong sinasagot ng Diyos na panalangin ay yaon lamang kalooban ng Diyos. Bakit? Doon po sa verse na yun nakalagay, malakas ang ating loob na lumapit sa Panginoon, humingi sa Panginoon. Bakit? Dahil alam mo, sigurado ka
na yung ating ipinapanalangin ay sasagutin ng Panginoon. Bakit? Dahil ito po ay kalooban ng Diyos. At ang kalooban po ng Diyos ay ipinaglalaban. Pakisabi sa katabi, ipinaglalaban. Ang kalooban po ng Diyos ay ipinaglalaban. Ang kagalingan, ang kasaganahan po ay kalooban ng Diyos, kaya ipaglalaban po natin. Amen? Sabi po ni Pastor Boy, noong time na yan, isa po sa sinishare niya, kapag daw po yung isang tao, kapag tumatanda na, ay nagkakaroon na ng sakit, nararamdaman na ang tawag daw po ay nagsisimula sa R. Tanong mo yung katabi mo, may R ka na ba? Ano daw yung R? Arthritis. Tama po, Rayuma, arthritis. Amen po. So ngayon, ito po, ano po ang kalooban ng Diyos ay ano daw po? Alam nyo, yung iba po sa inyo, iba ang pinaglalaban nyo. Ano daw po ipaglalaban natin? Ang kalooban ng Diyos. Kalooban po ba ng Diyos na tayo ay gumaling? Amen. Walang sakit? Amen. Kalooban po ng Diyos na tayo masagana? Amen. The just shall live by faith. Ipaglaban mo ang kalooban ng Diyos. Bago po tayo mag-pray, bago ka humingi, alamin mo muna kung kalooban ng Diyos. Magkaroon ka ng verse na pinanghahawakan. Sabi mo, sa pangalan ni Jesus, hindi kita tinatanggap. Ikaw na sakit at karamdaman. Parang hindi po ninyo pinaglalaban. Sabihin nyo nga, sa pangalan ni Jesus, hindi kita tinatanggap. Ikaw na sakit at karamdaman. Lumayas ka. Ayan ang nakikipaglaban. May galit. Opo. Galit ka sa demonyo na hindi pwedeng hadlangan mo ako. Kaya nga nakarating ka ng camp. Bakit? Pinaglaban mo. Kalooban ng Diyos na mag-camp ka. Kalooban mo na merong pang comfy. Kalooban mo ng Diyos na merong kang pang transportation. Kalooban ng Diyos na may pambili ka ng fundraising. Suportahan mo naman yung kapwa po natin, Kristiyano, yung kapatiran natin. Amen po? Ay, sabi sa katabi, magbayad ka na ng fundraising mo. Amen, okay. Meron po ditong binanggit si Pastor Boy, ang isa. Sabi nga, meron po siyang shinare na meron daw po ditong isang tao na siya po ay magsasaka. Ayan po, magsasaka po siya. Ngayon, ito pong magsasaka po na ito, siya po ay ipinanganak na yung pong kanyang paa ay twisted. Twisted po. Di ba, check po natin yung paa natin. Diretso po ba? Ganun po. Tama po? Ayan. Ngayon po, yung paa po nito, farmer po siya. Farmer. Yung paa po niya hindi ganun. Twisted, papasok. Ayan po. Ngayon, one time po, siya po ay nagpa-pray. And then, sa biyaya ng Panginoon, ito pong magsasaka na ito ay gumaling. Yung kanya pong paa ay nadiretso. Inborn po, ipinanganak. Siya ay baluktot, yung kanyang paa. Ngayon, sa himala po ng Diyos, siya po ay gumaling, nadiretso. Ngayon, ano pong trabaho niya? Magsasaka. Ngayon, one day, habang po siya ay nagsasaka, bigla pong nakaramdam itong tao na ito ng masakit yung kanyang paa. Yung paa niya na pinagaling na ng Panginoon. Bigla pong sumakit. And then, nung nakita po niya, yung paa niya, bumalik. Naging twisted ulit. So, ito pong magsasaka na ito, siyempre, magsasaka, nandoon lang po sa bukid, naghanap po siya ng pwedeng maupuan. And then, ang ginawa po niya,
siya po ay naupo at dekwatro. Alam po natin magdekwatro. Nagdekwatro po siya at yung paa po niya, nung nakadekwatro po siya, ay pinag-pray niya. Ang panalangin po ay pakikipag-agree sa kalooban ng Diyos. Ang prayer po ay pakikipag-agree, pakikipagkampi sa kalooban ng Diyos. Yan po ang tinuro sa atin 2005, 20 years ago. Tinuruan na po tayo ng Panginoon, ang tagarema, na tayo po ay paano manalangin. Ang prayer po ay pakikipag-agree sa kalooban ng Diyos. Pakikipagkampi. Pag ikaw ay nakikipagkampi, makikipaglaban ka. So habang po siya ay nakadekwatro, hindi ko kaya magdekwatro dito, tignan mo na lang katabi mo. Yung pong kanyang paa, tinuturo niya, sinasabi niya, sa pangalan ni Jesus, ikaw na paa, dumiretso ka. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na paa, dumiretso ka. Binabind niya po, paulit-ulit. Sinasabi niya, nakikipagkampi siya sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na siya ay gumaling. Kalooban ng Diyos na siya ay mabuhay. Na nakalagay po sa 3 John verse 2. 3 John verse 2. Ang kalooban ng Diyos na tayo po ay walang karamdaman. 3 John chapter 1 verse 2. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay walang sakit, walang karamdaman. So pinagpe-pray niya, sa pangalan ni Jesus, ikaw na paa, dumiretso ka. 10 minutes. Nagbabind po siya, nakikipaglaban. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na paa, dumiretso ka. 20 minutes, nakikipaglaban po siya. Ano po yung ipinaglalaban mo? Nako, yung iba nakalimot agad. Paano ka papasa? Okay, ano pong ipinaglalaban natin? Kalooban po ng Diyos na magaling tayo? Walang karamdaman? Kalooban po ng Diyos na masagana tayo? Amen. So inuutusan niya, sa pangalan ni Jesus, ikaw na paa, dumiretso ka. 30 minutes. 40 minutes. At pagdating po ng 1 oras, inuutusan niya yung kanyang paa sa pangalan ni Jesus, dumiretso ka. Alam niyo po yung paa niya? Dumiretso. Siya ng walang karamdaman. Amen po? Amen. So palakpakan po natin yung katabi natin. Glory to God po. Tinatawagan ko po si Pastor Rodel. Sabi mo nga, the just shall live by faith. Si Pastor Alea po. Yan po. Ganda ng boses ko, no? Ganda. Kasi pinasigaw-sigaw niyo ako kahapon. Di ba? Buti pa sila, inabutan ng Mike. Hello, Mike. Okay po. So, gising pa ba tayo? Yung totoo. Yung totoo. Yung totoo. Oh, praise the Lord. Ayan po. Alam niyo po, since kahapon, tsaka ngayon, ay punong-puno tayo ng review. So, kung mag-e-exam ka sa board, well, hopefully, pumasa tayo. Now, minsan kasi nag-aaral ka, pero hindi pumapasa. Why? Kasi may ibang plano minsan ang Diyos. Amen? So, ngayon po, ang aking isi-share ulit ay by Kenneth Hagin, year 2022. So, nandito na tayo noon, di ba? Ay, parang wala, iisa lang sa atin, Nelly lang. Okay po? So, ang ating pong pag-aaralan, hapyaw lang po to, parang ano lang, kasi limit na limit po yung aming time. Okay po? So, sabi niya, how you can be led by the Spirit of God. Paano ka ba pinapatnubayan ng Espiritu Santo, no, ng Diyos? Espiritu ng Diyos. Actually po, ito ay isa sa tinuro ni Kenneth Hagin sa bawat isa sa atin. No, nagkaroon siya ng vision o pangitain
na patungkol sa patnubay ng Espiritu. Sapagkat sabi niya, sapagkat ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu Santo ay anak ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Amen. Siyempre po, no, sabi niya, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu Santo o Spirit ay anak ng Diyos. Sinimulan ni Kenneth Hagin na ituro kung paano sumunod sa Espiritu ng Diyos. Ang una, ang ilawan ng Panginoon or the Lamb of the Lord. Ano ba yung ilawan ng Panginoon? Sa Roma chapter 8 verse 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Proven. Bakit? Nasa salita ng Diyos. Nasa Bible. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu, amen po, ay anak ng Diyos. Sa Roma chapter 8 verse 16, ulitin ko po, Roma chapter 8 verse 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu, tayo ay mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo ay purely anak ng Diyos, hindi ka ampon. Okay po? Hindi ka anak sa labas. Well, kung may anak sa labas, papasukin po natin, maulan. Amen po? So, sa Kawikaan chapter 20, verse 27, ang Espiritu ng tao ang ilawan ng Panginoon na sumisiyasat sa mga pinagkaloob ng bahagi ng tiyan. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos ay maaring umasa sa patnubay ng Espiritu Santo. Briefing ko na lang po. Ang Spirit po na sinatawag dito, na madalas na nakikita natin, ay yung puso mo. Amen po. Sa Bible po kasi, hindi madalas nababanggit ang puso. Pero ang nakalagay po doon ay spirit. Ang spirit po ay puso. May dalawa po yan. Spirit ay puso, ang kaluluwa ay mind, will, and emotions. Okay po, maliwanag po yon. Amen po ba? Okay po, so ang spirito ng tao ay lampara o liwanag. So ibig sabihin, yung puso mong ito na matibay at marupok ay ilawan ng Panginoon. Amen po? Doon makakilala ka sa Diyos. Ang unang nakakilala at tumanggap sa Kanya bilang sarili mong tagapagligtas ay hindi ang isipan mo, kundi ang puso mo. Bakit pag nagpe-pray ka o nagwo-worship ka, umiiyak ka? Bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos, yung puso mo ang tinatarget ng Diyos. Para yung kaluluwa mo, yung isip mo, yung will mo, yung emotions mo, it will be manifest sa buong pagkatao mo. Amen po ba? So yung ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin ay may function. Nung ikaw ay makakilala sa Diyos, unang tinarget ng Diyos ay ang puso mo. Kasi ang puso, ang pinakamarupok at pinakabintana o ilawan at mata ng ating espiritu at ng ating buong pagkatao. Amen po. So, ibig sabihin, liliwanagin tayo ng Diyos, gagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng espiritu. Minsan or lagi, hinahanap natin ang guidance o patnubay sa ibang paraan, sa halip sa paraang ibinigay ng Diyos. Kung hahanapin natin sa iba, tayo po ay mapapahamak. Kadalasan, pinapalagay natin ang gabi ng Diyos sa pamagitan ng ating isip, physical o sentido. Minsan, ang lagi nating pinapaandar ay yung ating kaluluwa. Amen po? Kaya minsan, nagkakamali ka. Amen po? Yung mind ay makasalanan. Dahil ang mind, nakikita ng mata. At ang mata, pag nakakita yan, pumapasok sa isipan, bumababa sa puso, it will be manifest in your actions. Amen po? So, sabi niya, kadalasan tinitignan natin ang panglabas na anyo o sa pamamagitan ng ating isipan. Amen po? Ano ko na po to. Kasi ang ganda po nito kaya lang sige po, ano ko na lang kasi medyo mahaba. So, ibig pong sabihin, sapagkat
Amen po, ang tao ay isang espiritu na mayroong kaluluwa na nakatira sa katawan. Okay po, so ibig sabihin, ang tao po ay isang espiritu na mayroong kaluluwa nakatira sa pisikal na katawan. Yan po tayo. Ang tao ay isang walang hanggang espiritu. Man and sabi niya, man and enter spirit. Sa Genesis chapter 1, 26-27. Hindi ko na po babasahin ng buo. Ang tao po ay nilalang ng Diyos. Alalangin ng Diyos ang tao sa ating kalarawan ayon sa ating kawangis at nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan ayon sa larawan ng Diyos na nilalang siya. Therefore, kung gayon, ang tao ay isang espiritong nilalang, siya ay yari o gawa na kawangis ng Diyos. Kawangis po natin ng Diyos. No? Wala pong ibang kawangis. No? Dun sa science, hindi po natin kawangis sino? Si Monkey. Kayo talaga. Tingnan mo yung katabi nyo. Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Alam nyo, mayroon pong isang anak ng pastor. Kwento ko lang, sandali lang to. Ang hirap talaga po ng 10 minutes. Bata pa yung anak ng pastor, sabi niya. Nagaano sila ng science. Sabi nung teacher, ito ang ating pinagmulan. Okay, una, mata, ilong, ganyan. Hanggang nakikita na nung bata, hugis unggoy na. Ang sabi niya, Ma'am, sandali po, bata pa. Binata na siya ngayon. Hindi po tayo galing sa unggoy. Tayo po ay nilalang ng Diyos na kinuha niya at hiningahan niya yung alikabok. Kaya po tayo ay naging anak ng Diyos at tao, hindi po tayo unggoy. Buti pa yung bata, alam niyang hindi unggoy. Amen? Tayo ba? Malamang naman, di ba po? So yun po. So sabi niya, ang tao sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ang tao ay isang espiritong mayroon siyang kaluluwa nakatira sa isang pisikal na katawan. So ibig po sabihin, ang pisikal na katawan na tinutukoy po dito ay yung ikaw mismo, no? Yung kung baka may kalbo. No? Kung sorry po. No? Kung mataba ka, pero maganda tayo, sexy, amen, yan yung katawan mo, no? Yan yung ano mo. Sorry po yung sa mga ayan. Ibig sabihin, yan yung katawan mo. Okay? Yan yung, normal yan amen po. Pero ang target ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos po dito, ay yung puso mo. Yung tinatarget niya ay yung puso mo. Amen po, sa Philippians chapter 1 verse 23-24, sapagkat ako ay nagipit na sa magkabila, ako ay nasa, okay, ito na yung kay Pablo. Okay, ang hirap mag-summarize. Okay po. So, ibig sabihin po ay, ang katawang ito, amen, ay yung puso ang tinatarget ng Panginoon. Amen po. Tayo ay nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng ating puso. Amen? So lahat na gagawa natin, may tinatawag kasing inward witness and outward witness. Yung inward po, yung etong loob. Ang inward, ito yung nabo-born again. Ito yung araw-araw na binabago. Yung outward ay kung ano ang nakikita ng iyong mata. Amen po, yan yung outward. Sabi nga ni Apostol Pablo, mamatay man siya, amen po, yung kanyang katawan na ito, yung outward niya, amen, ay ililibing. Pero yung kanyang puso, yung espiritu niya, ay aakyat sa langit. Amen po. Yun po yung pangarap ng bawat Kristiyano. Kaya bakit nagtsatsaga tayo na umaten ng camping ng 3 times a year. Amen po. Yung puso mo ang target ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, yung puso mo ang target ng Diyos. At yung puso mo, amen, ang dapat ginagard po natin. Kasi ang puso po ay araw-araw yan binabago ng Diyos. Amen, araw-araw yan. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Yung kaluluwa mo, yung isip mo, yung will mo, and emotions mo,
pabago-bago, katulad ng mga desisyon po natin. Amen po? So, ang ibig sabihin, papatnubayan ng Diyos, amen, yung mga taong tunay na ang puso niya, o yung espiritu niya, ay nakalaan lang sa Panginoon. Turuan po natin na ang pusong ito ay maging masunurin sa Diyos. Amen? Bakit yung kaluluwa, yung isip ay mas mataas sa puso? Bakit po? Kasi yung mata mo, may magkalapit yan eh. Hindi ko alam kung totoo to. Magkalapit yan. Una yan, nagpa-function pag nakita mo, isip bababa yan. So, sasalain ng puso mo ngayon. Amen po? Sasalain ng puso mo. Tama ba yung nakita ko? Tama ba yung aking gagawin? Sinasala yung puso natin. Kaya sabi niya, yung espiritu mo, amen, yung puso mo na ibinigay ng Diyos, ingatan po natin. Mahalin mo yung pusong yan, amen, na maging ilawan ng Panginoon ang ating mga puso. Amen po? Gawin po natin. Minsan may mga bagay na hindi natin alam kung papaano o hindi maisip natin. Yung sabi ko po, pakinggan mo yung puso mo. Amen? Manalangin ka, pakinggan mo, Lord, ano ang gagawin ko? Nasaan ako? Amen? Yung puso mo, ang pinaka-importante sa Panginoon. Kasi yan, yung hawak ng Panginoon. Amen? Kung bakit nandito tayo. Kahit masira na lahat, mawala na lahat, pero yung espiritu, amen, yung puso mo, hindi yan mawawala. Kasi kahit mawalan tayo sa mundong ito, physical mo mawawala, pero yung espiritu mo aakit yan. Amen po? So, sana po maging wise man tayo. Ano po yung wise man? Maging mautak tayo na Kristiyano. Huwag kang padadaya sa nakikita ng mata mo. Huwag kang padadaya sa nararamdaman mo. Huwag kang padadaya sa kagustuhan mo dahil ipapahamak ka ng mga kagustuhan mong yan. Amen po? Tanging ang Diyos ang nakakaalam kasi puso ang tinitignan ng Diyos para nagmamanifest sa buong pagkatao po natin. Amen po? Yan lamang po at magandang hapon po. God bless po sa bawat isa. Tinatawagan ko po si Pastora Ellie. Ayan, Pastora Ellie. Amen! Praise the Lord! So, babase lang po tayo palagi sa kung ano ang sinasabi ng Biblia sa atin para tayo'y magtagumpay sa ating pagkakristyano. Amen po! Ayan, so ngayon po, alam ko punong-puno na kayo ng review at sabi ko nga, kaya tayo nagre-review, maaring ito ay pinapaalala sa atin o kaya nagawa na ba natin ito o patuloy nating pinanghahawakan ito. No? Nawa po ay hindi lamang review ito na narinig natin, kundi ipamuhay po natin ito. Amen po. At para ang Rema, ikaw personal, no, sa sarili mo ay makita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo, no, ang i-review ko ay yung nung 2018, ano po, bago mag-pandemic. Ayan, so yung 2018, ito po yung benefits of partnership or your giving. Katulad ng sinabi ko kanina, kahapon, sino yung gustong sumagana? Amen po. Sino yung, sabi ni Pastor Boy noon, di ba, nang tinuro niya noong 2022, okay, sino yung gustong sumagana? So, sabi natin, lahat tayo, syempre, sino ba namang hindi gustong sumagana? Ano po? Pero may dapat kang gawin. One, mag-tithe ka. Bakit? Ito ay dinemand ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, demand yan ni Lord. Sinabi niya yan. Hindi iyo yan, huwag kang magnakaw. Amen? Pangalawa ay yung pong, ano po, partnership. Amen? At yung pangatlo ay suportahan mo yung iyong pastor. Amen? Dahil gusto natin mag-extend ang gawain ng Panginoon, mag-spread ang gawain ng Panginoon. Pero, dito po sa atin sa Rema, ano po, wala po tayong galing sa Amerika o galing sa mga Amerikano na magsusupport. Amen? Walang nagbibigay sa atin since ako po, no, nakagisnan ko po. Okay, pasalamat tayo sa Panginoon ngayon dahil meron kang worker, may allowance ka,
at merong kang, may food allowance ka, may personal allowance ka, meron ka pang pambayad ng renta. Pero ang nakamulatan ko bilang isang nag-worker noon at hanggang sa ako po ay na-deploy din no, sa probinsya, by grace of the Lord, wala kang allowances, wala kang pambayad ng renta, lumuhod ka, manalangin ka, manampalataya ka para magkaroon ka ng allowance, mamasahe, renta doon sa iyong pinapahawak, pinagkakatiwala ng Diyos sa iyo na simbahan. Amen po? But by the grace of God, yun nga, divine acceleration. Pinipilit ng Diyos sa atin na patuloy tayong maging mabilis sa pag-angat. Maging, ano doon yung makabanal o makalangit na pagbilis na hindi mo na kailangan pinatatagal pa. Kaya eto ngayon tayo, binigyan tayo ngayon ng mga allowances, ano po, meron na, okay, praise the Lord, kasi kailangan umangat nga tayo, kailangan maging maayos nga tayo, amen. Pero ngayon po dito, isa sa mga support na kailangan po natin, ano, na ibinigay sa atin noon, ay noong 2018, ay yung partnership. At ito ay kabuuan ng organisasyon natin para ang ating gawain dito sa Rema ay magpatuloy. Amen po. At it's a biblical. Amen po. Biblical ito na ibinigay sa atin. Support weekly of monthly, sabi yung ganon. Nung continuous support daw po na ibibigay natin sa ministry. Saan natin ito kukunin? Yes, naririnig natin yung mga faith. Amen po. May faith, pero may faith ka, may part ka. Amen po. Kaya nga po, sabi niya dito po sa Philippians chapter 4, verse 17 sa Amplified Bible, ito po yung binigay noon na ating pong babasahin ngayon, ano po. Andiyan ba kayo? O hindi na ito, pakinggan natin kung ano ba yung part natin. Sino nga pala dito yung nagpa-partnership? Itaas ang kamay! Sige nga, wagayway! Pastor Almira, ayan niwawagayway nila. Wala pala eh. Kaya madidelay tayo, ilan lang yung nagtataas eh. Amen po? Pero tignan natin, ano ba yung gustong gawin ng Panginoon dito sa partnership nito? Sabi niya, amen po, sa Tagalog, hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumagana, ang pakinabang ng tatanggapin ninyo. Amen po? Sa Amplified Bible, ang sabi dito, not that I seek or am eager for your gift, but I do seek and am eager for the fruit which increases to your credit, that the harvest of blessing that is accumulating to your account. Tinawag itong account. Amen. Sino ritong may account sa bangko? Magsabi ng amen. Uy, naiya pa yung iba, kunyari walang account. Amen. Sino may account sa bangko? Magsabi ng amen. Amen. Kailangan may account ka, ibig sabihin may pera ka. Pinagpala dahil na-apply mo yung faith. Amen po. Kaya sasabi niya, may credit and may debit pala dito. Amen. Ang sabi niya dito, ang nais niya, sumagana ka. So yung nagbibigay, may credit at merong debit na tinatawag. Sabi niya rito, nag-i-increase daw po yung nagbibigay, amen po, at ang blessing na idadala sa kanyang account pa sa pangsarili mo, amen po. May ibinigay ka at may tatanggapin ka. Amen? Alam ng Diyos kung kanino niya ibabalik ang interest or reward kasi may account yun. Sa bangko, pagka nagbangko ka, merong interest. Amen po? Ngayon, alam ng Diyos kung kanino niya ibibigay yung sinasabi niya ritong may blessing, the harvest of blessing that accumulated in your account. Merong ibabalik na interest or reward ang sa tao yung nagbigay. Alam ni Lord yon. Amen po. At isa sa mga nagbigay ng halimbawa dito, amen po, na
sa pamamagitan ng pagpa-partnership, number one, makaka-receive ka. Okay, yung sino mga 60s dito? Okay. Makaway si Ate Nelly. May benefits yan, di ba? May benepisyo yan. Okay, welcome to 20% discount. Amen po, di ba? Malapit-lapit na ba tayo dito? Okay, so sinasalubong na. Hallelujah. Amen. So sabi niya, merong patuloy na supply, number one, pagka nakipag-partnership ka. Amen. Ano ibig sabihin ito? Dito po sa 1 King chapter 17, verse 15. Ayan. Okay, buksan ko lang yung aking Biblia, ha? Andali, kailangan yung 10 minutes, maano ko. Hallelujah. 1 King chapter 1, verse 17. Kasi, Lord, nag-iisip ako anong kailangan natin itong ibigay. Amen po. Para tayo ay magpatuloy. Kung titignan natin ang istorya na to, bago po tayo pumunta dun sa 15 and 16 na verses, kasi nagsasabi na continuous, may patuloy na supply. Kung matatandaan natin, ito po yung kwento ni Elias, no? Na pinapunta siya ng Diyos sa Sarepta. Amen po. At sa women of Sarepta, kahabya, no? Ngayon, nandoon yung naggawa ng himala, nakita natin kung paano gumawa ang himala ang Diyos. Ano po? Para kay Elias na pinakita niya na kahit malamang yung uwak na ang nagdadala sa kanya ng pagkain. Ano po? At sabi niya, pumunta ka sa Sarepta, sabi niya ganun. At merong dun babaeng balo, mag-ina. Amen po. At nung pumunta ka dun at siya yung tutulong sa'yo. Amen po? Siya yung tutulong sa'yo na para magpatuloy yung iyong pangangailangan. Okay? So basahin ko lang po sa Tagalog. Sabi niya rito, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago sa batis ng kari sa silangan ng Jordan, makiinom ka ng tubig sa batis at may inuutusan na akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya at lumakad siya at nanirahan sa may batis ng kari sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, sa batis naman ay umiinom. Ngayon, sabi niyang ganon, pinapunta ng Diyos sa Repta si Elias kasi para magpatuloy yung pangangailangan niya. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na yung batis. Kaya sinabi niya sa kanya, Yahweh, sabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka na riyan, pumunta ka na sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang babaeng balo, sabi niya gano'n doon, na magpapakain sa iyo. Pumunta ka roon at nang papasok na siya, pinapintuan, nakita niya yung isang babaeng balo at nakita niya doon din yung isang kasama ng kanyang anak na namumulot ng panggatong ng kanilang pangangailangan. Kung tutuusin, wala rin ito. Amen po? Wala rin itong babaeng ito. Pero sabi niya, maari ba ako makiinom? Sabi ni Elias, yes po. Hindi lang yun, paalis na sana, kukunin na niya inumin. Sabi, hindi na pwede ba, pagkain lang din, pasama mo na ako ng pagkain. O sige po, ngayon, ang ginawa niya, amen po, nakita ng Diyos, nakita niyo po yung pagsasalo nila dito na sinuplayan ng Panginoon. Sabi niya, sumagot ang babae, alam po niyang Panginoong Yahweh na ang Diyos na wala na kaming tinapay, meron kaming kaunting harina, kapatak lang na langis, na namumulot lang po kami ng panggatong upang may maigatong ako at lutuin, iyon po makakain na kami ng aming anak bago po kami mamatay. Amen po? So sabi niya ganon, nandoon niya, sabi niya, huwag ka nang mag-alala, sabi ni Elias. No, kasi eto na po yung binigay niya, na nagbigay siya, nakita ng Diyos, sabi ganon sa kanya ni Elias, doon sa babaeng balo, huwag ka nang mag-alala, sabi niya ganon. Humayo ka at gawin mo ang sinasabi, ngunit ipagluto mo na ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka pa rin ng para sa inyo. Amen. So sabi niya rito, sapagkat sa ganito ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi matutuyo yung langis at sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw ng ulan. Takdang araw na ang ulay marapating patatakin ng may kapal. Okay po, hanggat sa hindi bumarating ang ulan,
magsusupply pa rin ako sa iyo ng pangangailangan mo dahil nakipag-isa ka sa akin. Amen po. Dahil nakipag-partner ka sa akin. Alam niyo mga kapatid, sa pakikipag-isa natin sa gawain ng Panginoon, sa suporta mo sa gawain ng Panginoon, meron silang ibibigay sa iyo ang Diyos ng patuloy na supply dahil nakikita niya, meron kang ibinigay sa Kanya. Amen po? Sabihin mo nga, meron kang binigay kasi. Amen po? At hindi lamang yun, isa sa mga, pag nakipag-partner ka sa Panginoon, isa sa mga binibigay niya, yung patay na buhay, ay ibig sabihin, yung mga pangarap mo, yung mga sitwasyon, amen po, na parang hopeless ka na, yung mga desperadong pangangailangan mo, yung binubuhay ng Diyos sa pamamagitan ng partnership. Amen po? At gayon din, nagbibigay din po. Amen? Ang Panginoon, pag nakipag-partnership ka, may reward. Amen? May favor. Amen. Nakatulad po doon sa, hindi ko na basahin ito, doon sa 2 Kings chapter 4. Amen po, yung reward, favor, yung secret desires na alam ng Diyos, yung mga sikreto mo na gusto mong ibigay sa Kanya. Pero dahil ka-partner ka niya, merong pabor na ibibigay ang Diyos sa'yo. May sikreto, yung lahat ng mga nais ng puso mo, ibibigay niya. Delight yourself unto the Lord and He give the desires of your heart. Amen po. At ngayon dito sa Rema, kailangan nating magkaisa. Kailangan natin maging faithful doon po sa binibigay sa atin ng Diyos. Amen po, na kung gusto mong sumagana, isa ito, ang partnership ay kailangan mong ibigay. Amen! Kailangan mong makipag-isa. Katulad po ni Jesus, amen po, na minsan din nakipagkaisa. Amen po, katulad sila Martha, si Mary at si Lazarus. Amen po, kung titingnan natin, kung aaralin natin, yung mga dakilang pangako ng Panginoon na Philippians 4:19 na yan. Amen po, my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen po, yung dakilang pangako na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen. So yun, sa 10 minuto na masasabi ko sa inyo, amen po, kung gagawin natin ito, ang Rema ay kahit kailan, hindi na ito magugutom. Amen po. Kahit kailan, hindi na tayo mahirapan. Yes, ako mismo may pagkukulang. Pero it's a renewal about and remembering yung tinuturo at inaaral natin. Kasi po, tulungan natin ang ating senior pastor. Amen po. Kung talagang mahal natin siya, yes, tayo po ay magkaisa. Amen po, na kailangan mag-partner tayo sa Panginoon dahil may pabor naman. Meron namang reward na ibinibigay sa'yo. Amen po. At merong patuloy na supply na pinapangako ang Diyos para sa atin. Amen po. Kaya ngayon, pwede po natin i-renew mo yung partnership mo. Amen po. Iangat mo ang partnership natin. Amen. Makaganyan kayo. Malungkot. Amen. Hindi nyo lang alam kung paano nananalangin yung pong mga, ayan, si Almira, siya ang treasurer po natin ngayon. Amen po. Pero kung makikita natin yung pakikipag-isa natin sa Panginoon, at makikita mo yung pabor ng Diyos sa'yo, yung reward, yung supply, amen po, mangyayari at mangyayari. Amen po, ma-extend at ma-extend ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen! Sa mga kapatid, nawa itong review na ito, mapaalala sa atin na kailangan ng ating simbahan, amen po, ang magkipagkaisa sa pangangailangan. Amen po? Hindi ko pa well explain ito, pero ang Diyos, amen po, ay may pangako sa nakikipag-isa at nakikipag-partner sa kanyang gawain. Amen? So yan lang po ang aking mai-share sa inyo at mapapaalala at marireview sa ating lahat. Magpatuloy po tayo sa Panginoon with the blessings of God financially in all aspect of our lives. Amen po. God bless po sa bawat isa sa atin.
Sige po, tayo na po tayong lahat. Tayo po ay umawit sa Panginoon. sa bawat isa. Salamat sa maraming bagay pa na ituturo mo sa amin. Sa divided seminar namin, Panginoon, patuloy na kausapin mo ang mga espiritu po namin. Isingin mo kami, Panginoon, at patuloy, Lord, na bawat puso namin ay maging sabi sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.